May tanong sa akin, hello po Boss Rai, may concern lang po ako sa text ng bugok na Ola po. Worry lang po ako kasi gawin po nila at sirain ang pangalan ko. Maliit lang naman na hiram ko sa kanila at babayada naman po pag naluwag po, pero yung message po nila nakakabahala po kasi. Salamat po. Silent viewer niyo po ako, sir. Kaya marami na din akong natutunan about sa mga ginagawa ng mga Ola. Sana po mapansin, may screenshot po ako ng text ng Ola po. Total malapit na matapos ang One SIM policy registration. Itong pagmumukha mo, ID, email, ultimo address mo, ire-register ko para magkaroon kami ng mga SIM card at saka gagamitin sa illegal na transaksyon. Tingnan natin kung di ka balikan ng NTC at NBI hayop ka. Sa dami naming skamin at impormasyon mo mismo ang nakalagay para matrace ka. Sige lang, huwag mong ibalik yung pera ha. Panindigan mo pagiging estapador mong hayop ka. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, tumira na naman. Ngayon naman, SIM card registration. Hindi ko maintindihan yung sinasabi dito sa sa mensahe na na malapit na daw matapos yung One SIM policy. Tama, policy registration. Alamin ho natin kung meron bang expiry yon. Tapos pag nag-expire, kailangan bang i-register. Alamin ho natin siya kasi nagtataka ho ako sa sinasabi nitong bugok katabusadong online lending apps na to Okay ho, no? So natin sagutin ho natin itong katanungan na to. So sabi nyo nga ho, may concern lang kayo. Excuse me po, dun po sa bugok na Ola kasi may message siya na nakaka-worry, no? Tapos sabi nyo nga baka daw masira yung inyong pangalan, no? Dahil sa mga pinagsasasabi doon sa mga mensahe. Well, ito lang naman ho yan, no? Bago tayo pumunta doon sa main topic natin na yung sa SIM registration. Okay? Ano ho kasi yung mga bugok na yan, yun lang naman ho talaga ang ginagawa. Yung ipahiya ho talaga kayo. Kasi ang alam lang ho talaga nila is collection by shaming. Okay? Talaga ipapahiya kayo. No, para kayo makagawa ng ng mga hakbang na na ayaw nyo talagang gawin, no? So, yun ho ang ginagawa talaga nila. Ngayon, sabi nyo nga, maliit lang naman ho na hiram, babayaran nyo naman pag nakaluwag kayo. Ang suggestion ko po, simulan nyo na hong pag-ipunan para hindi na humabat, mabayaran nyo na siya. Tapos tabi nyo lang yung pinagbayaran nyo para ano man ang mangyari, may papakita kayo sa kanila. Okay po? Tapos silent viewer kayo, marami na rin kayo natutunan. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ma-share nyo pa yung ating video para po kahit papaano yung iba po natin mga kababayan na nakakaranas din po ng ganitong pang-aabuso sa mga bugok at abusadong online lending apps ay mapanood po yung video natin at nang makatulong din po tayo sa kanila. Okay? So ito po yung mensahe ng bugok at abusadong online lending apps. Ito total malapit na matapos ang One SIM policy registration. Okay, dun muna tayo. Yun ho ang pinagtataka ko kasi nung binasa ko yung tawag ito, SIM Card Registration Act. Yan po yung yung Republic Act number 11934. Okay? Wala naman ho nakalagay na doon na kumbaga magi-expire. Pag nag-register ka, nung unang nagparehistro, wala na expiration habang buhay na ho yun. Kaya nagtataka ko bakit sinasabi nitong mga to na kumbaga malapit na matapos. Wala hong pagtatapos yun kasi kaya nga may deadline yun Kung ang naalala ko po tama, July 25, 2023 yung kanyang deadline. Tapos in-extend pa nga ng 5 days hanggang katapusan po ng July. Tapos yung mga hindi ma-register hanggang July 30, 2023 kumbaga i-deactivate. Tapos ngayon pag bumili ka ng bagong SIM card, yun kailangan i-register mo. Kaya ako nagtataka
Bakit may expiration? Wala akong expiration yan. Pwede nyo balikan yung batas na yon. Okay? Pero ang sure ho ako, wala siyang tawag yung expiration. Kaya nagtataka ako din sa mga bugok na to eh. Okay? Tapos sabi pa nila dito, raw, yung daw pong pagmumukha nyo, ID, email, at saka yung address ay i-register nila, no? Sa ibang SIM card. O, nakita nyo kawalang yan? Di po ba? So, yan? Pag nanakaw po sa detalye nyo yan. So, may data privacy breach na. So, nilabag na kagad nila yung Data Privacy Act natin. Di po ba? So, pwede nyo i-complain yan sa National Privacy Commission. Ayan po, dyan po sa email, sa website na yan. Okay, nandiyan po sa website na yan. Puntahan nyo, tapos hanapin nyo yung contact details nila para ma-email nyo sa kanila. Ayan po, ito mismo, email nyo to eh. Diba? Total, identified nyo naman po kung ano yung OLA na yan para po mapatawag nila. Kasi hindi ho tama na ikalat nyo, yung kung gagamitin nyo detalye nyo sa pagre-rehistro, no, ng SIM card. Okay? Actually, meron ho akong concern dyan, no. Ito lang, ho ito, suggestion ko lang or napansin ko lang, no, dun sa SIM card registration natin. Kasi, kagaya niya, no, sa mga OLA, nanghihingi kasi sila ng selfie, ID. Okay? Tapos, ano pa ba? So, alam na nila ng details. So, yun dun lang magagamit na nila ipang-rehistro talaga sa SIM card eh. Tapos yung SIM card, kagaya nga na sinabi, mamaya tutuloy natin, no, magagamit nila sa mga kawalangyaan nila. Okay? Kasi wala siyang kumbaga yung real time na selfie. Meaning, kayo gumagalaw siya, o di kaya kagaya ho dun sa e-wallet, no, pagka nagpa fully verified, 'di ba? Ang sasabihin na blink, di ba? Ibig sabihin, tao yung mismong nandun sa nasa camera. Hindi ho yung i-upload lang yung picture. Ako yun lang ho ang suggestion ko, no, dun sa mga telecom companies, no, na moving forward, sana magawan nyo siya ng mas magandang security, kasi magagamit ho talaga sa kawalangyaan. Kasi nga ho kumbaga picture lang eh. Di po ba? So, baka mamaya ang gawin lang nila, ilagay doon sa camera yung picture, yun ang makukuha. Di po ba? Di ba, nabalitaan nga natin dati, kahit yung mukha ng hayop, unggoy, di po ba? So, may butas eh. No, ako, suggestion lang sa akin, para lang mapaayos pa natin yung serbisyo po. Kasi, importante maprotektahan natin yung mga information po ng mga natin, kababayan nating Pilipino. Lalo yan, may batas tayo, Data Privacy Act, di po ba? So, importante po na mapangalagaan yun. Ako, suggestion ko lang yung live verification ng tao, para lang at least malaman mo na siya talaga yung nagpaparehistro, hindi lang yung still photo, kasi po pwedeng iharap lang sa camera yung still photo di ba? Kasi nasa kanila na yung ID, yung information nasa kanila na, so magagamit talaga sa kawalangyaan yung mga yan, di po ba? Sila mismo ang di po ba? Ito inamin mismo nila, ito pa ho ang sabing ganyan, i-register ko para magkaroon kami ng SIM card at saka gagamitin sa mga illegal na transaksyon na nakita nyo. Sila mismo ho ang nagsasabi na gagamitin sa kawalangyaan. Di po ba? So, kawawa naman yung pobre, yung kawawa naman yung tao, yung kliyente nila. Di ba? Hindi lang ho nakabayad. Kailangan bang ganunin? Di ba? Itong mga bago katabusadong online lending apps, no? Mag-concentrate kayo sa paniningil ng pera, kasi pera na hiram sa inyo. Hindi naman yung dangal eh. Sinisira nyo yung dangal ng kliyente ninyo eh. Di ba? Hindi tama yung ginagawa ninyo. No, kaya yung ibang mga kliyente ninyo, kung isumpa kayo, ganun-ganun na lang eh. Di ba? Ay, talagang tandaan nyo to. Mahigpit na mahigpit to ang ginagawa ngayon ng SEC tsaka yung ibang sangay ng gobyerno. Pagka yan ay pubutok na at nailabas na ho, at kayo nasampulan, walang iyakan, ha? Mario Joseph, binabalaan ko na kayo. Baguhin nyo na yung mga gawain nyo na yan. Tapos sabi ho, tingnan natin kung di ka balikan ng NTC at NBI, hayop ka. Well, definitely magkakaroon ng investigation pagka ganun ang ginawa nila.
Pero magkakaroon, maano nyo naman yan, kumbaga, prove nyo naman na hindi kayo. Kasi unang-una, pakita nyo lang to eh. O, ayan ho ka mo, binantaan ako. Yung Ola na yan, kasi identify nyo Ola eh. Di po ba? So, pakita niya, hindi ho ako yan. Ayan po, mismo, sila mismo nagsabi na gagamitin sa kawalang yan. Di ba? Kaya huwag nyo itatabi yan, ibuburahin. Itabi nyo ho siya. No? Tapos, yun nga, i-complain nyo sa National Privacy Commission, and not only sa National Privacy Commission, sa SEC, sa PAOK, sa PAOK, tapos sa PNP, tsaka sa NBI. Sa lahat na sa kayo ng gobyerno, complain nyo yan, sa Department of Justice din. Mga walang yan. Tapos ito pa, sa dami ng iskamin at impormasyon mo mismo ang nakalagay para matrace ka. O, nakita mo? Hindi ko maintindihan bakit kailangan ganunin, di ba? Kayong mga bugo kayo, na busadong online lending apps na mga ahente, may address na ibinigay. Puntahan nyo. Di ba? Kung ayaw sagutin yung tawag ninyo dahil nga binulabog nyo, winalangya nyo, kayo naman ang gumawa nun eh. Di ba? Maski man ako, salbahihin mo ako sa tawag, tsaka sa email, tsaka sa SMS, may talaga hindi kita sasagutin. Sira ulo ka. Diba? Maraming pamamaraan na tama, ng paniningil. Kayo ginagawa nyo balagbagan eh. Diba? O sino matutuwa sa inyo? O ngayon, pag di kayo sinagot, punta nyo sa bahay, may address kayo eh. Diba? Hindi na trabaho ng taga-NTC yan, tsaka ng NBI yan. O, trabaho nyo mag-trace eh. O, diba? Trabaho nyo hanapin, trabaho nyo maningil. Sira ulo kayo. Takutin nyo na naman yung mga kliyente ninyo. O, tapos, ano pa sinabi nyo rito? Sige, wala kang balak, diba? O, tinawag pa kay estapador. O, paano naging estapador? Diba? Kasi nga, ang estafa, ibig sabihin ho, nanlokot nanlin lang. O, may panlulokot panlilin lang ba? Sinalbahin nyo eh. Di po ba? May balak naman magbayad, nagsabi naman yung kliyente. No? Ako, may papayo ko lang dun sa kliyente, hanggat maaari, bayaran nyo na kagad. Para iwas sakit ng ulo. Tsaka po, kung may pera naman talaga kayo, bayaran nyo na lang. No? Para po hindi na kayo, tawag dito, hindi na kayo mabulabog ng mga yan. No? Eto ho, sa lahat na nanonood na wala pang utang sa mga abusadong online lending apps. 7 araw lang ho yan. Huwag kayong maniniwala dun sa ads nila o sa mga pangako nila na 30 days, 60, 90, 120, 150. 7 days lang yan. Doon kayo matatrap. Hindi kasi nila i-explain niya kasi pag in-explain nila yan, walang kukuha yan. Kasi 7 days. Tapos, i-disburse sa inyo, kalahati lang. O, for example, 2,000 in-approve sa inyo, 1,000 lang matatanggap nyo. O, ano pa mabibili nun? Diba? Wala namang problema kumuha kayo ng service fee o kung ano man tawag nyo dyan, diba? Pero maximum yan 9% lang. Bakit? Nakasaad yan sa ceiling on interest rate eh. Bakit to 9%? Okay, ito sasabihin ko sa inyo Kayo kasi mga tanga talaga kayo eh. Ang sabi 15%, diba? Ang kabuang kabuang interest rate. Tama? Ano nakalagay doon? Diba? Meron 6% na nominal interest. Oh, so 15 minus 6 na nominal interest, ibig sabihin 9% yung maximum na processing fee. Ang po pwede nyo singilin, mga tanga kayo. Oh, diba? Yun yung maximum. Ba't kayo kung maningil ng 50%? Oh, di. Sus Mariosep, ginisan nyo masyado yung kliyente nyo sa diba? Nagbasa kasi kayo ng batas. Sira ulo kayo. Oh, so ulitin ko po, dun sa nagpadala pong katanungan, hanggat maaari po, kung mapapabilis nyo yung pag-iipon nyo, bayaran nyo na lang kagad yan. Kasi talagang sasalbayin lang kayo yan. Kesa ituloy nila yung banta na yan, kasi hindi malayo ituloy nila yan dahil mga walang yanga eh. Di ba? So, huwag nyo na ipahamak ang inyong sarili. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.